Ganda, mapagpala, mapagbiyaya at makadiyos po na umaga sa bawat isa. Happy New Year! Ngayon ay January 1, 2025. Mga kaibigan, dito po tayo sa mga awit 58. No? Ang pagpapala ng ating Panginoon ay sumasa atin lawa. Maraming salamat po sa inyo. God bless us all. At saka umpisa na po natin dito sa mga awit 58. Sa punong mga awit ayon sa huwag wasakin, miktam ni David. Tunay bang kayo'y nagsalita ng matuwid kayong mga Diyos? Matuwid ba kayong humahatol o kayong mga anak ng tao? Purihin nawa ang Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat sa pagsama mo sa amin sa 2024. Maraming salamat sa iyong pagpapala sa bawat isa sa amin. Sa nakalipas na taon, Panginoon, aking danadalangin ay iyong pagpapala, ang iyong gabay at patnubay ay sumasa amin lahat sa 2025. Sa iyo lamang ang kapurang kalutian, dinalhin po namin ito sa matamis na pangalan, yung anak na si Jesus na aming Panginoong tagapagligtas. Lahat pa'y magsabi ng Amen and Amen. So dito po mga kaibigan, sa punong mga awit ayon sa huwag wasakin, miktam ni David. Tunay bang kayo'y nagsalita ng matuwid kayong mga Diyos? Matuwid ba kayong humahatol o kayong mga anak ng tao? So dito mga kaibigan, no? So ayon sa Santiago, si Lord lamang ang pwedeng humatol dahil siya ay perfect. Tayo wala po tayong karapatan na humatol, no? Kaya nakalagay doon sa Matthew na judge not and you will not be judged, no? So wag tayong humatol upang tayo ay hindi rin po hahatulan, no? So ibig sabihin igalang po natin ang idea ng bawat isa. Igalang po natin ang pananampalataya ng bawat isa. Ipahayag po natin yung nasa atin at pakinggan din po natin yung sa kanila at ating hinga natin sa gabay ng Banal na Espiritu na makuha natin, magabay natin kung ano ang kanyang leading. So yan mga kaibigan. Hindi sa inyong mapuso ay nagsisigawa kayo ng kamalian. Sa lupa, ang karasan ng inyong mga kamay ay inyong tinitimbang. Dito sa to, hindi sa inyong mapuso ay nagsigawa kayo ng kamalian. So dito naman sa lahat po kasi na ating gagawin ay dapat po ay mula po sa ating puso, no? So doing everything with love, no? Tapos for the glory and honor of God, no? So yan po mga kaibigan. Tapos dito sa 3, ang masama ay naliligaw mula sa bahay bata. Silang nagsalita ng makasinungalingan ay naliligaw mula sa kapanganakan. So ibig sabihin mga kapatid ay likas tayo makasalanan. Pero mayroon din mga study na likas tayo ay mabait, no? Natuto na lang tayo ng kamalian, depende sa ating makasama, no? Kaya mayroon din nasabi na kung palagi kang sumasama sa mga wise, ikaw ay magiging wise, na. So depende sa ating sinasamahan, no? Di ba yung birds with the same feather flocks together, no? So yon po mga kaibigan. So dito sa 5, kaya hindi nito naririnig ang tinig ng maingkantador ni ang tusong manggagayuma, no? Ay kwan pa na form mo na. Sila'y may kamandag na gaya ng kamandag ng ahas, gaya ng binging ahas na nagtatakip ng kanyang pandinig. Kaya hindi rin narinig ang tinig ng maingkantador at ng tusong manggagayuma. So sa panahon pa ni Haring Saul, mayroon ng kwan doon sa Indon, no? Mayroon ng engkantador, no? Engkantador, iba ba ang engkantador sa yung pwede nang kausapin ang patay? Hindi ako sure mga kaibigan, no? Pero yung engkantador, no, yung siguro maaring sa ating dito sa Pilipinas yung mga yung sinabi ng engkantador, mga babaylan, no? Tapos yung siguro yung mga manggagamot na kinakausap yung mga fallen angels, no?
Tapos yung manggagayuma, so ibig sabihin mayroong gayuma po talaga, no? Kasi mayroong isang kwento, no? Na yung isang 54 yata o 50 plus na tao, naasawa niya yung kwan dahil sa gayuma, no? Yung batang-bata pa daw, no? So yan, no? Sa 6, O Diyos, basagin mo ang mga ngipin sa kanilang mabibig. Tanggalin mo ang mga pangil ng mabatang niyon, O Panginoon. So dito sa Psalms kasi marami figurative ano siya, no? Kaya kung interpret natin, mahirap siya. Pero may mga guide naman po ngayon, no? Sa 7, parang tubig na napapalong umaagos ay naglaho nawa sila. Kapag iniumang na niya ang kanyang mga palaso, maging gaya nawa sila ng pirasong napuputol. Maging gaya nawa ng kuhol na natutunaw habang nagpapatuloy. Gaya nang wala pa sa panahong panganganak na hindi makikita ng araw kailanman. So yan, no? Figurative talaga yung kwan yung sa. So dito mga kaibigan, no, na alaala ko yung kanta sa aming mga Hiligay no, mga Ilonggo. So 'di ba ang kuhol, yan ay tawag sa amin dito yung maliit na kuhol ay igi, no. So sabi nila sa rhyme sa Ilonggo, ang gugma sa matigulang daw igi nga nagakamang. Bisan ano mo siyang tikwang, nagakapyot sa karapyutan, no. So sabi dito pag sa Tagalog pa na ang pag-ibig daw ng mamatatanda ay parang kuhol, no, na kahit itutulak mo, kumakapit pa rin, no? So ibig sabihin tunay na pag-ibig. So kahit ano yung mga pagsubok, ano pa rin siya, no? Kasi figurative din po siya, no. So dito, no, sa 8, maging gaya nawa ng kuhol na natunaw habang nagpapatuloy, gaya ng wala pa sa panahong panganganak na hindi makikita ng araw kailanman, no. So dito mga kaibigan, mayroong mga anak na hindi na nakakita ng sanlibutan dahil sa paglabas pa lang patay na. So maaring kulang sa panahon, no. Kasi mga kaibigan, tingnan natin yung mga prutas, no, halimbawa mangga, no. Pag hinog sa pilit ang mangga, maasim. Pero pag kwan mga kaibigan, no, pag ito ay hinog sa puno, napakasarap kagat-kagat din, napakasarap na kainin mga kaibigan, no. So yan. So ibig sabihin na may panahon talaga para sa lahat, no. Huwag nating pilitin, no. So yan. Sa 9, bago makaramdam ang inyong mga palayok sa init ng dawag, kanyang kukunin ang maiyon sa ipo-ipo na sariwa. Ay gayon din at gayon din ang nagniningas. So dito mga kaibigan, ang iyong abang lingkod ay nagluluto sa kaldero, no. Ibig sabihin sa kahoy, ganon din sa palayok, no. So sa palayok, naalaala ko yung aking lola, si Lola Carmen ay ang ano niya ay palayok talaga, ginagamit niya, no. Ayaw niya na yung kaldero, kanya palayok, no. Po alam mo mga kaibigan, masarap ang kanin, no, sa luto ni Lola, kasi si Lola gumagamit ng lapog, ibig sabihin yung sa dirty kitchen. So doon niya linuluto, hindi siya gumagamit ng mga gasol or whatsoever, na. So kanyang hugasan ang kanyang mapaa ng dugo ng masama. Sasabihin ng mga tao, tiyak na sa matuwid ay may gantimpala, tiyak na may Diyos na humahatol sa lupa. Yung mga kaibigan, saan man tayo pupunta, ano man yung ating gagawin, no, napakaganda na sa umaga pa lang. 'Di ba awit po tayo ng papasalamat, awit po tayo ng papuri at awit ng pagsamba, no. At hingi tayo ng kay Lord ng gabay na let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable to you, my strength and our Redeemer. So dito humingi po tayo ng gabay kay Lord na lahat na sabihin natin ay katanggap-tanggap sa Kanya. Siyempre pagkatanggap-tanggap sa ating Hari ng Mahari, Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng Panginoon, ibig sabihin makatanggap-tanggap din sa mga tao, no? O pakinabang sa mga nakarinig. Tapos pangalawang verse doon ay 142 verse, let the word
Uh, Let me hear your loving kindness this morning because I trust in you. Let me see the path which I would walk because I lift up my spirit. I lift up my soul to you. So dito mga kapatid, no, atin ang pinaubaya kay Lord ang lahat. No? So ibig sabihin na ating tinataas yung ating puso, ating tinataas ang kaluluwa dahil ang buong pag-trust natin sa Kanya ay sa Kanya. No? So kaya makibigan yun po para makagawa tayo ng makatarungan araw-araw. No? So pag yan ang gagawin natin, napakaganda. No? Nakalagay naman sa Amos 6:8, no? Ang gusto ni Lord na gagawin natin ay mahalin ang awa, mamuhay ng pagpakumbaba na lumalakad sa ating Panginoon at maging makatarungan. So yan ang gusto ng Lord mga kaibigan, no? So maging makatarungan po tayo. Anuhin natin dahil mayroong Diyos na mahatol sa atin, no? So ibig sabihin mayroon tayong supreme being, ang ating mga hari na mahari, Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng Panginoon na siyang nagagabay sa atin, na magja-judge sa atin. So tayong mga tao, kapwa natin, alalahanin natin mga kaibigan ang 10 utos na gisamaray sa dalawa, no? Na ang una ay love God with all your hearts, with your mind, with your strength, at with your soul, no? Na mahalin natin ang ating kapwa tulad na mahalin natin ang ating Diyos, mahalin natin ang Diyos ng buong puso, buong isip, buong lakas at buong kaluluwa. At ang pangalawa ay love your neighbors as thyself, o mahalin natin ang ating kapwa tulad ng ating sarili. So dito makaibigan sa gawain na ito na malaking gabay, no? Malaking tulong at magsilbing gabay po sa bawat isa sa atin na magawa natin na tayo ay magiging makatarungan. No? So napakaganda pag yun po ang gagawin natin mga kaibigan. At sa ngayon, basahin ko mula sa verse 1 hanggang sa verse 11. Aking babasahin. Sa punong mga awit ayon sa huwag wasakin, miktam ni David. Tunay ba kayong nagsalita ng matuwid kayong mga Diyos? Matuwid ba kayong humahatol? O kayong maanak ng tao? Hindi sa inyong mapuso ay nagsigawa kayo ng kamalian. Sa lupa ang karahasan ng inyong makamay ay inyong tinitimbang. Ang masama ay naliligaw mula sa bahay bata. Sila nagsalita ng kasinungalingan ay naliligaw mula sa panganganak. Sila ay may kamandag na gaya ng kamandag ng ahas, gaya ng binging ahas na nagtatakip ng kanyang pandinig. Kaya't hindi nito marinig ang tinig ng maingkantador ni ang tusong manggagayom. O Diyos, basagin mo ang mga ngipin sa kanilang mga bibig. Tanggalin mo ang mga pangil ng mabatang leyon, O Panginoon. Parang tubig na papalayong umaagos ay naglaho nawa sila kapag iniumang na niya ang kanyang mapalaso, maging gaya nawa sila ng mapirasong napuputol. Maging gaya nawa ng kuhol na natutunaw habang nagpapatuloy, gaya ng wala pa sa panahong panganak na hindi nakita ng araw kailanman. Bago makarandam ang inyong mga palayok sa init ng dawag, kanyang kukunin ang maiyon, nang ipo-ipo ang sariwa, at gayon din ang nagniningas. Kanyang hinuhugasan ang kanyang mapaa ng dugong ng masama. Sabihin ng mga tao, tiyak na sa matuwid may gantimpala. Tiyak na may Diyos na hatol sa lupa. Mga kaibigan, tayo na po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat sa iyong salita. Lord, tulungan mo po kami na maging makatarungan saan man kami naruroon. Mahalin namin ang awa at lalakad na kasama ang Panginoon na mayroong pagpapakumbaba. Lord, maraming salamat sa iyo. Salamat Lord sa year 2024 sa iyong pagsama sa amin. At muli namin hinihingi ang iyong pagsama sa amin sa year 2025. Maraming salamat Panginoon. Sa iyo lamang ang kapurihan at kalwatian. Thank you Lord, in Jesus' name. Amen and amen.